Ilang lugar na sa bansa ang nasa ilalim ng Signal Number 1 dahil sa bagyong Aghon na unang bagyo sa loob ng PAR ngayong taon. Kaugnay niyan, humingi tayo ng update kay Pag-asa Weather Specialist Benny Esterea. Magandang hapon po, Sir Benny. Hello po, magandang hapon, Miss Naomi, gayon din po sa ating mga taga-subaybay. As of 10 in the morning ay huling namataan itong si Bagyong Aghon sa layong 240 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang maximum sustained winds sa 45 kilometers per hour near the center at gustiness hanggang 55 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa west and northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour at patungo ito sa direksyon ng Eastern Visayas, Bicol Region at bahagi ng Caraga Region. Sa ngayon po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Sorsogon, ilang bahagi ng Albay, Catanduanes at ilang bahagi pa ng Camarines Sur. Signal number 1 din po sa Eastern Samar, Northern Samar, silangang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, ngayon din ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao and Bukas Grande Islands, at bahagi ng Surigao del Sur. Sa mga nabanggit natin na lugar, makakaranas po sila ng may kalakasang hangin at sasamahan din ng mga pag-uulan. Samantala, yung mga pag-ulan natin, maaaring pinakamalalakas pa rin sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands sa susunod po na 24 oras. Meron din tayong hanggang 100 mm na ulan, 50 to 100 mm over Surigao del Sur, natitirang bahagi ng Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, and eastern portion of Camarines Sur hanggang bukas ng tanghali. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na nabanggit na lugar ay mag-ingat po sa mga impacts ng hangin at yung ulan, kagaya na lamang po ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, at makipag-coordinate po sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kailangan po ng tulong, lalo na yung paglikas. Ang susunod na update natin regarding kay Tropical Depression Aghon ay mamaya pong 2:00 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang hapon. Sir Benny, ito pong bagyong Aghon, inaasahan po bang lalakas pa lalo't nakakaapekto yung init sa paglakas ng isang bagyo? May weather system din po ba na pwedeng maging dahilan para lumayo ito sa kalupaan? So far po, itong si Tropical Depression Aghon ay nasa mainit na parte ng ating karagatan sa may Philippine Sea. Kaya may chance po na ito'y lumakas pa. By tomorrow, posible siya maging isang tropical storm. And then pagsapit po ng Sunday, maaaring maging severe tropical storm ito. At pagsapit ng Martes ay isang ganap na typhoon. Pero ito pong time na ito'y magiging typhoon ay papalayo na ng bansa. At nabanggit niyo po na itong bagyong Aghon, inaasahang mag-recurve. Ang mga susunod po bang bagyo, malaki po ba yung posibilidad na tumama sa kalupaan? Itong si bagyong Aghon, nandyan yung chance po na dumikit talaga siya at maglandfall dito sa may Samar provinces at saka sa Kabikulan. At yung mga succeeding po ng mga bagyo, lalo na sa buwan ng Hunyo, is mas mataas tumataas ang bahagya yung chance po na tumatama sa lupa, lalo na rin dito sa may Bicol region pa rin po at saka sa Eastern Visayas. At ito pong pag-ulan na inaasahang dadalhin ng bagyong Aghon, makakatulong po kaya para mapataas yung level ng tubig ng mga dam natin? Yung nakikita po nating ulan na may experience dito sa mga areas ng mga dams natin such as Bulacan and Nueva Ecija, makakaranas po sila ng kalat-kalat na ulan. So ibig sabihin po yung hindi ganun karaming ulan, mga light to moderate rains po over the weekend. So maaaring madagdagan later at the middle of next week, pero hindi pa rin po yan sasapat. Kailangan pa rin natin ng talagang, actually based po sa statement din po ng flood forecasting section namin ay nasa almost 1,000 millimeters po na dami ng ulan. Hindi po natin ma-achieve with 50 millimeters only. At ilang araw na lang po at Hunyo na. Para sa naturang buwan, ilan po ba yung ine-expect nating papasok na mga bagyo? For June naman po, same as May na 1 or 2. At ito po yung tanong ng ating mga kababayan, kailan na po ine-expect na magsisimula itong panahon ng tag-ulan? Nalalapit na po, no? Pero ine-expect naman natin na maaaring sa una or ikalawang linggo pa po ito ng Hunyo. Knowing na sa ngayon kasi hindi pa natin na a-achieve yung hangin galing West Philippine Sea. Ang hangin kasi natin ngayon ay galing pa rin po ng Philippine Sea. Pero yung mga pag-ulan, nandyan na yung mga pangitain in terms of ulan. At ano na lang po inyong mensahe sa publiko? Palagi po magtatabay po sa ating mga updates para sa ating mga kababayan, and yung ating ina-emphasize sa ngayon ay hindi yung sentro po, no, kung saan dadaan yung sentro ng bagyo, kundi yung lawak niya. Make sure po na yung mga nakatira din dito sa
may parting Central and Western Visayas, yung mga nasa Northern Mindanao, nasa Davao Region, dapat alerto din po sila. At sa mga susunod na araw pa, itong bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, and Cagayan Valley, makakaranas din po sila ng mga pag-ulan dulot ng outer cloud bands o yung labas na parte ng bagyong Aghon. At maraming salamat po sa inyong oras, Pag-asa Weather Specialist Benny Estere.